simula noon hanggang ngayon, hindi na ano sa isip ko na bakit ganito ako. Bakit ganon ng sitwasyon ko, nakakaiba ako sa kanila. Wala, hindi. Ang nasa isip ko, ano ba ang kaya nyo na hindi ko kaya? Hindi ko naintindihan. Bakit? Sino ka ba? Pare-pareho lang tayo. Kung anong kaya mo, kaya ko. Kaya lang, maliit lang ako. Mawala man ako, siguro, hindi nyo makalimutan kung ano ang iniwan ko sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgar Mo. What is up mga kabulgar? Ang episode natin ngayong araw na to ay very, very special for all of us. Kasi ang guest natin ay isa sa mga nagpasaya nung kabataan natin. Napapanood natin siya sa ating mga afternoon variety shows, sikat na sitcom at syempre sa Going Bulilit. Mga kabulgar, it is our privilege to have today on our set ang nag-iisang si Dagul. Dagul, thank you for being here. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng mga viewers. Dagul, isa ka dun sa mga personality na hindi mo na kailangan introduce eh. Pag nakita ka ng tao, pag narinig yung pangalan nila Dagul, talagang ikaw yon, ikaw na yon, nag-iisa yon. Pero rewind tayo ng onti. Paano ka nagsimula sa showbiz? Saan nanggaling yung Dagul? One time, pumunta ako ng ABS, nanood ako ng isang linggo na po sila. Nakita ko sa dressing room, tapos ng show, pauwi ng mga host. Nandun si Randy, si Sarah Willie, saka si Aramina. Nakita ko si Randy. So sabi ko, Randy, pwede ba mapapicture? Sige, mapapicture ka. O nung umalis na si Randy, pauwi na. Biglang bumalik. Hinaboy ka. Hindi, umuwi na siya eh. Ako naiwan, bumalik. Sabi niya, gusto mo bang mag-artista? Siyempre, sino ba naman? Di ba? Gusto mo mag-artista? Yung iba dyan nagkaranda pa para mag-artista. Nag-audition. Ito si Kuya Randy pa yung nagtanong sa'yo. Sabi ko. So, sabi niya, sige. Kunin ko yung contact number mo. Mga 3 days, wala pa. Sabi ko, sanay Wala na. Sanay na ako dyan. Pang-apat na gabi, 11 o'clock, nag-ring, sinagot ko. Yun na yun. Sabi sa akin, ng pinaka-manager, si Romy, siya po, ikaw, si Dagul ka. Ang cool ka lang, ang nag-ano sa akin, screen name So, ng screen Dagul. name siya ng show, tapos nadala mo na siya as your screen name. Hanggang ngayon. Dagul, kamusta naman po yung buhay niyo nung bata kayo? May mga kapatid po ba kayo? Siyam kami magkakapatid. Ako lang isang lalaki. Okay. Siyam kami, panglima ako. Gusto ko lang din matanong, in the family, meron bang same condition as you? Wala. Ako lang talaga. Anong history? Ang pagkasabi ng nanay ko, nanay kasing tawag na, pinagli daw ako sa isang unano na attorney daw. Yun. Pag umaga, naglilihi siya. Pag umaga daw, nandun na yan sa labas ng gate ng tao na yon, inaabangan niya na. Pag nakita niya, tuwang-tuwa na daw siya. So pagkapanganak pa lang po sa inyo, talagang alam na po na dwarfism? Hindi pa. Hindi pa. Ilang taon po ka? Nalalaman nila mga 5 years. 5 years. 5 years. Okay. Kasi ako, 5 years na daw, hindi pa marunong maglakad. So doon nila ang form ng legs saka yung kamay. Gusto ko kasi malaman, di ba syempre with dwarfism, may limitation kaya hindi naman lahat talaga magagawa mo. So paano nyo po na-overcome yun? Simula noon hanggang ngayon, hindi na sa isip ko na bakit ganito ako. Bakit ganon ng sitwasyon ko,
nakakaiba ako sa kanila. Wala, hindi. Ang nasa isip ko, ano ba ang kaya nyo na hindi ko kaya? Kaya yun yung kung sa ligawan, marunong din ako manligaw. Ako lang ang sinagot. Sinagot ko na lang ang asawa ko. Naawa ako eh. Joke lang. Joke lang. Pero ang ganda nun, tinignan mo yung sitwasyon na hindi yung kung ano yung meron, Yes. yung wala ka. Ano yung wala sila na kaya kong gawin. Yan nga. Kinakaya ko talaga kasi ang nasa isip ko, pare-pareho lang tayo. Kaya lang ako, maliit lang. Pag talaga kung hindi ko kaya, naghanap ako ng ibang Okay. paraan kung anong dapat gawin. Pero dati, nagbabasketball ako eh. May nga kami na episode, si Benji Paras eh. Siyang Sa team. Hindi, siyang binabantayan ko. Pero Dagul, sa showbiz, nahirapan ka ba? May instances ba na may nangbubuli sa'yo? Nung dati, sa cool ka lang. Kasi siyempre, puro komedyante. Once na gumawa kami ng comedy na galing sa akin, yung mga kasama ko, nagsasabi yan. Kaya sa cool ka lang, tumagal ako. Sa Guwin Bulilit, tumagal ako. Wala silang may nano sa akin. Dagul, sa Going Buliit, paano ka nasama dun? Ano kasi sa ABS, may mga show din ako doon. Tinawag lang naman ako na may bagong show, yun ang Guwin Bulilit. Tapos nag-umpisa, yun ang si Derek Bubot ang namin. Pero siguro destiny ni Dagul talaga maging star, no? Kasi imagine mo yung story niya, hindi naman siya nag-audition. Yeah. So going bully, siya rin yung tinawag. Siguro destiny lang talaga na... Yeah. Dagul, naging public servant ka rin, di ba? Paano yun? Paano nangyari yun? Anong bagong lipat ako sa Montalban, 2005, lumipat ako doon. Ako ng 2008 yata, 10, eleksyon, barangay eleksyon. Doon sa amin, maraming pumupunta. Hindi mawawala yung humihingi ng tulong. Ako naman, sabi ko, kung mayroon ako, magbibigay ako hanggang sa kaya ko o ano man ang maibigay. Ito naman ang kumpare ko, tumakbo ka ng kagawad. Total, nandyan ka na eh. Maraming humihingi, pumupunta, tumakbo ka na. Hindi kaya ko. Kasi wala sa isip ko yun eh. Mag-public servant. Hanggang pabalik-balik, isa na lang ang kulang sa 7. Mga 8 o'clock, tinanggap ko na lang. Parang napilitan. Ko, sige. Ayun ang lineup, na kompleto. Doon daw sa lugar namin, sa Barangay San Jose, pag wala ka daw angkan, hindi ka mananalo. Kasi angkan ako bagong lipat. Pero sikat po kayo eh. Kilala ko. So, ako, si Mrs., kapatid niya, tsaka yung asawa ng kapatid niya, 4 lang kami. Sabi ko, paano tayo mananalo yan? Tsaka yung partido natin, sabi ko, sige, subukan natin. Sa awa ng Panginoon, nanalo, number 1 ako. Nag-number 1 pa. Yeah. Ano yung pinaka mahirap na experience mo during the time na naging public servant ka? Ang napakahirap ko, pag pinupuntahan ka, hindi kontento ang tao kung magkano ang ibigay mo, kung anong ibigay mo. Napakahirap. Sirang-sira ka eh. Sirang-sira ka. Okay ka sa iba, hindi ka dito maganda, kaya pag hindi mo talaga mabalansi, ang hirap talaga. Pero ano naman yung pinaka-proud na masasabi mong nagawa mo o na-contribute mo nung panahong public servant ka?
ang ano ko, yung kahit anong oras, katukin nila ako, Bukas ang pinto mo. bukas ang pinto. Ang bahay namin, welcome sila lahat, pumapasok sila. Hindi yung tulad sa iba na pag kumatok, dyan lang kayo. Yeah. Hintayin nyo, ganito. Sa bahay, welcome kayo, pasok kayo. Anong kainin nyo, kananong mayroon dyan, welcome. I'm sure marami pong umaabuso sa kabaitan Iyan niyo. yung iba. Kaya nga ano nga bigyan mo ng ganito, Magreklamo. magreklamo. pa. One time na sa lubong ng driver ko, nagbinigyan ko, sa dami ba naman pumipila araw-araw. Nagreklamo, nagmura pa daw. Oh my. Sabi ko niya, ayan, ganun talagang tao. Hindi kontento Dago, sa lahat ng experiences mo sa buhay mo, ano yung makukonsider mo pinakamahirap na pinagdaanan mo? Ang pinakamahirap. Nung nawalan ako ng trabaho, nagkasakit ang anak ko. Kailan po? Ano pa? 19. Hindi pa ako artista nun eh. Oh, okay. Oo. Bago kasi ako mag-artista, dalawa ng anak namin Aha. ni Mrs. Nawalan ako ng trabaho, tapos ang ginagawa namin, nagtitinda. Ako naman, nagtitinda lang ng... siyempre, wala kang pera eh. Wala kang puhunan. Lahat ginagawa namin. Ako, si Mrs. Lahat ano lang talaga para survive. Mabuhay yes. lang. Iba rin kasi pag magulang ka eh. Ang ano ko si katuwiran ko, ako ang haligi ng pamilya ko. Kaya nung nagkasakit ang anak ko na ospital, wala kaming pera. Yung pera ko 80 piso. Since 1998 siguro yun. Mga ganun. So, matagal na rin. Grabe talaga. Yun hindi ko talaga makalimutan. Wala kang napitan, wala kang hirapan, wala kang hingiya. Kami lang talaga. Kami na. Yun lang talagang, minsan nga pag mag-ano, naiiyak ako eh. Yan talaga. Pero tingnan mo naman, after nung hindi mo sukuan, ang ganda ng mga blessings na dumating sa'yo. Kaya sabi ko sa misis, huwag kang sumuko. Kaya natin yan. Basta buhay tayo. Kayod. Huwag kang tamad. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya natin yan. Ang araw, lumulubog. Kinabukasan, lumalabas. Kaya natin. Sa awa ng Diyos, Panginoon, ito, nakaano rin kami. Napaaral ko ang anak ko. Pumasok ka ng showbiz, pumasok ka ng politics or being public servant. Ilan sa mga pinakamasayang memories na gusto mong binabalikan? Ayun, pag magano kami, sama-sama, siyempre may apo na ako, masaya kami. Dagul, paano mo gustong maalala ka ng mga tao? Pag sinabi kasi na dagul, yun, talagang ako na yun. Taong nagpagbigay ng ngiti Yeah. sa aming lahat. Kaya, sabi ko nga mawala man ako, siguro, hindi nyo makalimutan kung ano ang iniwan ko sa inyo.